sumala sa akong gi-promise na sa di pataman ni Udto, sumuhatag sa akong testimonyo sa akong personal nga panaw sa kinabuhi. Gitawag kini nga testimonial catechism. Buti pasabot, pagpaambit sa gasa sa conversion, na doon na mo'y catechism na mapupo o mabalong sa inyong kinabuhi. Doon ay 5 kabug-at nga hinungdan kung anong ako nakadesisyon ni adtong 2011 nga biyaan ang akong tinuuhan nga namatan bisan masakit sa akong kinabuhi. Yes, it was painful to leave the Jehovah's Witnesses since I established so many friendship. So diha ko nahimugso. Dayon mo desider ka nga imong biyaan ang tinuuhan nga imong namatan, biyaan nimo ang imong mga mahal sa kinabuhi, imong mga higala nga kanhi nakauban nimo sa taas nga panahon sa imong kinabuhi. I spent more than 30 years in Protestant world, 36 years in Insakay, 36 mga kunabunyakan sa Katoliko. So meaning more than 30 years, so kad sa akong pagkahimugso, dito gid ko sa lain nga tinuuhan. Mao na akong pangalan, gikuha ni sa akong parents sa pangalan ni San Pablo. Akong first name is Paul. Gikan ni sa ngalan ni Saint Paul. Ang akong middle name, San Pablo. Apelido na sa akong nanay. Ang akong inahan, si Maria Nieves San Pablo. Sawa pa siya maminyo sa akong amahan na si Teodoro Aleva. Pero na atong saksi pa ko na Jehova, dili yun na ako gigamit ng akong middle name na San Pablo. Ang ako nagamiton, Paul Alima Ragyod. Ako yun i-skip ng San Pablo. Kaya kaming mga laing tinuuhan, dili mi ganahan nga mo-recognize og mga santos nga giila sa simbahang Katoliko. Ang amo ragyod ganahan nga santos, mauragyod sila ni Vilma Santos. Judian Santos, palakpakan nato Ginoo. Sa 5 kabug-at nga hinungdan, maong tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, ang Santos ni Eucharistia, ang mahal nga Birhen nga Maria, ug ang balaang Biblia, ug ang theological partiality sa Protestante. Mao kini ang 5 kabug-at nga hinungdan nagitalikdan ako ang tinuuhan nga akong namatan o mibalhin na simbahang Katoliko niadtong Mayo 29, 2011. Palakpakan nato Ginoo. But because my time is limited, di gyud nako pwede mahuman ning 5 kabug-at nga rason. Karong kabuntagon mohatag lang kog duha. Kini lang tinuod nga simbahan ug ang balaan nga kasulatan. Kay doon na may panultihon sa Tagalog, mapalad ang taong nagsasalita na maikli sapagkat siya ay pwedeng maimbitahan muli. So we open report ko next time nga imbitahon ni Father aron nga ipadayon ang akong mga rasones nganong nahimo kong Katoliko. Pero karon, as I said, duha lang kabug-at nga hinungdan. Unahon ako ning Biblia. Kaming mga saksi ni Jehova, pag makabalong nami mubasa, ang among mga parents hatagan dayon mig Bible. Pag edad nako og 6 anyos, preparatory sa imong pag-eskwela elementarya, kay kaniadto wala pa man gi-prescribe nga mo undergo o mo underwent o kinder. Sa una, dito yung grade 1, di ba? Pag idatog 7, dito ta grade 1. Meaning, ang pagbansay o saon, pagbasa o pagsulat, di agad mag-start sa pamilya. Ang parents, mutudlo sa ilang mga anak, unsaon pagsulat o pagbasa, usahay i-delegate sa mga parents ngadto sa ato mga kuya o ate
lugoy ng inyong manghod. Pag edad na kong 6 anyos, nag-start na ko nga magbasa. Pagkahibalo sa akong mga parents nga medyo makabalo na ko mugaray sa pagbasa, girigaluhan ko sa ako maginikanan og Bible. Mayon akong parents nga, Paul, doon na may irigalo kanimo nga Bible. Dayon ako nga na ako sa period nga nag-learn how to read, pero tigod na akong lipaya. Nagitagaan ko sa ako maginikanan og Biblia, og miingon akong parents, Paul, basaha kini sa tibuok namong kinabuhi. Kana nga mga word ang dili gyud nako kalimtan sa akong parents. Nga sa akong linghod nga sa labutan ilang gitisukan ako nga mahigugma gyud ko sa balaang kasulatan. Katong Biblia nga giregalo sa akong parents naguba na. Ako na lang gipalitan og cover og akong gibutang sa akong library. Kini nga Bible nga akong gibitbit, mao na ang regalo sa pare nga nagbunyag kanako. Sa gibunyagan ko ni Monsignor Jaime Panyares, iya kong ginigaluhan og Bible. Dahil ingon ako nga, Monsignor, dili ko makikita nimo kundi gyud nako mahurot og basa ning Bible nga imong gihatag. Nakita mi ni Monsignor mga 2 ka tuig sukad sa iyang pagbunyag nako. Nabasa nako ang Biblia ang iyang gihatag kaduha ka beses sa dihang nakita ni pag-usap. Palakpakan ako rin mo. Kini nga Bible nga gihatag nako sa pare, ako ning gidala ni adto ko sa Jerusalem. Sa dihang niadto ko sa Holy Land, ako ning gibitbit. Kung akong asawa akong gitugon nga love sa panahon sa akong lubong, ayaw kalimte nga ipabalon ang Biblia nga giregalo kanako sa akong parents o giregalo kanako sa pare. Ipadala ni dito sa akong luganan. Palakpakan na ito, Ginoo. Hangtod sa katapusan nga adlaw, gani ako ni ining kalibutan na, di gyud ko mohunong o basa og Biblia. At age 6, mao na ang starting sa akong pagbasa. So wala pa ko mahimong pastor sa Saksi ni Jehova, katuluran ako nabasa ang among Bible. Kaya na may Bible nga New World Translation of the Holy Scriptures. Pagkahimo na nakong ministro, mandatory ka namo nga basahon ang Bible within a period of 1 year from Genesis to Revelation. Next year, balik na po with Genesis, balik na po with Revelation, ni total og 18 times nako nabasa ang among Bible sa Saksi ni Jehova. Kini nga Bible, kapito na nako ka beses na human pagbasa. Ug mo continue pa ko pagbasa hangtod sa akong pag-exit niining kalibutan na. Palakpakan nato, Ginoo. Nganong ako ning gipasiunhan tungod kay nahigugma ko sa pulong sa Ginoo. Apan ang nakasayop lang nako sa dihang tuwa pa ko sa laing tinuohan, kay kining Biblia akong gigamit sa sayop nga paagi. Nga misuse nako ang Biblia, pinaagi sa paggamit niini aron atakihon ang simbahang Katoliko. During my active years as minister, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings. Gibansay ko sa mga espesyal nga mga trainings kung unsaon nga gunubon ang simbahang Katoliko. Noon ang doon ako'y access sa mga Catholic libraries aron akong utingkayon ang dokumento sa simbahang Katoliko aron pangitaon ang mga loopholes niini. Kung unsaon nga madaot ang imahen ang simbahang Katoliko, kung maguba na namo ang Katoliko, sayo na lang unya nga panghakuto namo ang mga membro niini. Isa lang na sa kaanggol
sa among pagtuo. How much more sa akong giingon nga 40,000 ka mga tinuohan nga naghimo og plano kung saon nga magunob ang simbahang Katoliko. Mao na ang dako nga hulga sa atong pagtuo, meaning na ay threat. Nganong nahibalo ko? Because I am one of that threats more than 10 years ago. Kitang Katoliko, wa ta mahibaw ni ini. Pero kami nahibalo mi nga mao gyud na ang tinguha nga kuhaon gyud ubong kagon ang simbahang Katoliko. So meaning, kaming mga saksi ni Jehova o ang laing tinuohan na ninguha gyud sa pag-destroy sa simbahang Katoliko. Ngunang dili ikahibulo nga ang ako ngalan Paul gikuha sa ngalan ni Saint Paul. Si Saint Paul, sa wala pa siya mahimong Kristiyanos, usa siya ka persecutor. Usa siya ka manglulutos sa simbahan na gitukod ni Kristo. Pero sa dihang siya miadto sa Damascus, aron iyang gukbon ang mga Kristiyanos, aron iyang pamatyon, na-encounter niya si Kristo. By the way, ang pangalan gyud nga biological ni San Pablo is Saul. Sabi ni Saya pa, Saul. Mone ang iyang tinuod biological name nga gihingalan kaniya sa iyang Hudiyong mga parents niadtong nahimugso siya. Gikuha na sa iyang mga parents sa pangalan sa ilang unang hari. Kisa may unang hari sa Israel? Si King Saul, kung si Haring Saul. Kaya kini manggo mga parents ganahan nga ipanghingalan ang ilang mga anak sa mga taong sikat. Kanto ni kanta bitaw sa katong ni kanta ba sa kanta ni Celine Dion? Kailan mo ito? Katong ni viral sa social media? Kailan mo ito? Kanang all by my life mas ko na kanta? Ha? Isa na siya? Ha? Si Estel? Ang iyang ngalan ana tinuod Estalyon. Ano? Sylvester. Kaya sa iyang pagkahimugso, sikat man si Sylvester Stallone. Grabe itong pagkasikat ni Michael o ni Michael Jordan o Michael Jackson, contemporary mo na sila. Tanawan ninyo sa munisipyo, daghan nga mga Michael nagihingaan. Kaya lagi kining atong mga parents ganahan ipanghingaan ang ilang anak sa mga taong sikat. Aron po nga mahimong sikat. Muna si Saul. Si Saul, sa diyang nahimugso, gihingalan sa ilang unang hari. Kanang magbitbit ka sa bantugan, imo pong responsibilidad nga mainganyo kagapuy-an kung unsang imungan. Munang si Saulo, naningkamot gud siya nga mahimong bantugan sama ka bantugan usa sa taong gihingaan kaniya. Ang Saul, ang meaning ana is the great one. Pero sa dihang niadto siya sa Damascus, naengkwentro niya ang tinuod nga Saul. Isa man tinuod nga Saul. Walain si Kristo, the King of Kings. Nahulog siya sa kabayo. Paghulog niya sa kabayo, nabuta si Saulo. Nahimo siyang inutil o nakaingon siya nga dili day ako ang tinuod nga Saul. Si Kristo di ay ang tinuod nga Saul. Ngunang dungan sa pagkausab sa iyang kinabuhi, na usab-usab ang iyang pangalan. From Saul into Paul. Ang iyang bagong pangalan, isa na gyud ka litra ang nausab. Saul
nahimong Paul. Unsa may meaning sa Paul? Paul means the little one. In contrast sa kanhi niyang pangalan nga the great one, misugot siya nga mahimong Paul or the little one. Kay nakasabot siya nga dili siya ang the great one. Ang the great one, mao si Kristo, ang tinuod nga hari sa mga hari. Palakpakan nato Ginoo. Like St. Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve God in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. Palakpakan na itong Ginoo. So, as destroyer to defender, giunsa sa Ginoo nga mausab akong kinabuhi. Nakita sa Ginoo nga in love ko sa Bible. Apa nakita sa Ginoo nga sayop ang akong paggamit sa Biblia. So ang Ginoo gisakyan lang niya kung unsa ang niana sa akong kasing-kasing. Sa akong pagbalik-balik o basa o Biblia, niabot gyud sa punto sa akong kinabuhi nga nakapangutana ko, nganong kini nga libro, Bible man ang tawag? Very simple question. Maura gyud na ang unang nilid nako sa simbahang Katoliko. Walay man nagkumbinsi ka nako. Kay dili man pod ko pwedeng kumbensihon. Kay di man ko motuo sa explanation sa mga Katoliko. Kay para namo naa na may preconceived idea. Useless para namo nga experiment nga daan naman may nahibalo giinsik naman sa among hunahuna nga Katoliko sayo. Kami ra gyud insakto. So malisod nga mahimo kong Katoliko kung experience ko sa pagtuong Katoliko. Lahi ang pamaagi sa Ginoo. Very simple lang ang question. Nganong kini nga libro, Bible man ang tawag? Dayon ako, ganahan ko nga ang akong pangutana matubag o masatisfy ko hatubag. So isip protestante, asa man ko mangita sa tubag. Natural, akong i-priority ang pagpangita sa pangutana sa akong kinabuhi dito sa protestante ng mga sources. Kami na ang may mga libraries. Nag-study ko, gipangita nako ang tubag sa pangutana nganong kini nga libro, Bible man ang tawag, tanaw, Bible. Pero ikasubo nga sa akong pag-research, wala ko makakita og supisinteng tubag sa akong pangutana. So dito ko nagsugod og duda. Nganong wala may insaktong tubag ang mga protestante sa usa ka simpleng pangutana nganong kini nga libro gitawag man og Bible. Nagtuo ko nga doon na tubag ni anang maong pangutanaha. Kay dili man pwede nga mo dito nagsulpot din ha nga Bible. Nga way history. Nganong gihingana nga Bible. So naagi nagpahipi nga kamatuoran nga naglimin ni ining maong pangutanaha. Karon, kay naamang ko'y access sa mga Katoliko. Kay nag-research man ko unsaon pag-destroy sa Katoliko. So naa ako'y access sa Catholic libraries. Sa dihang wala na ako makiti ang tubag sa akong pangutana, nakaingon ko, ang makatubag ra gyud ining pangutanaha, maura gyud ang naghimo sa Biblia.
Kinsa man di ay ang knowledgeable hasakyan nga Toyota, dili bang naghimo ni ana? Bisan unsa pa ko ka ekspertong driver hasakyan nga Toyota, di gyud nako pwedeng dag-on ang knowledge sa nag-imbento ni anang maong sakyanan. Magkali na unsa muadto gyud ko sa nag-imbento ni ana. Bisan pa ang tao eksperto sa pag-drive ni ana, di gyud niya madaog nga knowledgeable gyud to nag-imbento ni ana. Sakto ba ko? So nakaingon ko nga ang posible ra gyud nga makatubag niini kadto ra gyud responsable niini. So medyo naan ako'y pagduda sa protestante. Posible nga di sila katubag niini kay tingali wala sila'y kalabutan niini. Naan ako'y tsuri. O kinahanglan nga ang akong tsurya ma-prove yun pinaagi sa akong personal nga pag-research sa usa ka simpleng pangutana. So pag-adto nako sa Katolikong library, dili aron nga mangita na pod og mga loopholes bato kasimbahang Katoliko, kundili nangita ko sa importanteng tubag sa akong pangutana. O salamat sa Ginoo na tubag ang akong pangutana. Palakpakan natin Ginoo. Mao kana nga palihog paminawan ninyo ang akong mga discoveries. Kay kung mahibalo ka mo niini, makaingon ako nga mahimo ka mo mas knowledgeable sa mga pastor. Kaya nga naman, hangtod karon bisan ang mga pastor wala gayud mahibalo ni ining maong kamatuoran. Sige sila sipit-sipit o Biblia, pero wa sila makasabot sa bisan o sa kasimpleng litra nga Bible. O kung tingali na hibalo man sila, dili kay sila pwedeng musulti ni ini. Kay ila kining itago nga kamatuoran. Sa dihang nag-research ko, nahibaw-an ako nga kini ang pulong Bible. The word Bible has two syllables. What are the two syllables of the word Bible? The first syllable is by. And the second syllable is ball. And each syllable has own meaning. Kining isa ka word nga Bible, kada syllable ini na ane kahulugan. Ang unang syllable nga by is derived from Latin word by means two, twice and double. Kining word nga by, ang meaning ay ni to, twice or double. Para makasabot mo, nganong ang bisikleta gitawag man na nga bicycle. Bicycle sa Tagalog, pero sa ato, bicycle man na. Nganong ang bisikleta gitawag man na bicycle. Sakto ang tubag kay ang maong sakyanan dunay duha ka ligid. Kay kung ang maong sakyanan isara ka buok ang ligid, dili na bisikleta or bicycle, ang tawag ana is unicycle. Kung tulo ka ligid, tawagon pod ng tricycle. So ang pangutana, unsay nakapabicycle sa bisikleta? Kay duha ang iyang ligid. Pangutana, ngano man pod na kini nga libro giaplayan man og syllable nga bay, unsa man di ay ang niya ning libro ha? Kining libro ha, dunay duha ka dibisyon, gitawag Old Testament and New Testament. Mao ni ang giaplayan og word nga bay. Ang bay din he
Mao ng Old and New Testaments. Palakpakan atong Ginoo. And how about the last and second syllable of the word Bible nga bol? The last syllable of the word Bible nga bol is derived from the word assemble. Nga ang buti pasabot, kini nga libro inassemble. The Bible did not drop down from heaven ready-made, nor it was handed down from the hands of God through His angels, landed to the hands of pastors, ministers, evangelists. Ang Biblia wa mahulog sa langit, nagisao sa mga pastor, tibuok nga libro. Kundili ang Bible, gi-assemble. Palakpakan nato ang Ginoo. Dito nako nahibaw-an, nganong dili gyud ni ibutang sa libro sa protestante. Nga naman, kay kung moingon sila nga ang Bible inasimbol, mo-create kini og daghan nga mga pangutana. Kung ang Bible inasimbol mo ng premise, kinsa may nag-asimbol, kanusa na asimbol, o giunsa pag-asimbol. And these three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan nato nila. Karon nga natubag na ang akong pangutana, ang kahulugan ni ana nga magkaduol na pud ko sa simbahang Katoliko. Kay di naman kumuhunong sa akong research, kay kung kini inasimbol, kinsa man nag-asimbol? Kanus ani na asimbol o giunsa ni pag-asimbol? Ako lang ni i-simplify. Unahon ako pagtubag ang pangutana, giunsa man pag-asimbol. Giunsa pag-asimbol ang Bible? Giasimbol ang Bible pinaagi sa proseso nga gitawag og canonicization. And the word canonicization is derived from the word canon. What is canon? Canon means roll. Sa ato pa, sa dihang ang Bible giasimbol, miagi di ay kini og proseso nga dunay mga roles. Para makasabot mo, pananglitan. There are more than 20 Gospels, including Gospel of St. Thomas, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Barnabas, daghan na ebanghelyo. Kapin sa 20 ka ebanghelyo ang nag-gathered sa simbahan. Pero ang pangutana mao kini, nganong upatraman kay ebanghelyo ang nakarga sa dihang giasimbol ang Biblia? Sumuna atong tubagon karon. Nganong upatraman kay ebanghelyo tungod kay upatra ang nakapasar sa kanonisasyon. Meaning ang mga roles na gihanay sa simbahan o patra sa kapin sa 20 ang nakapasar ni ana. Ug mao kana ang ebanghelyo nga ginabasa panahon sa Santos nga Misa sa atong pare. San Mateo, San Marcos, San Lucas ug San Juan. Pero ang pangutana nga nang upatraman tungod kana kay opatra ang nakapasa sa rules. Unsa may role sa pag-asimbol sa ebanghelyo sa Biblia? Ang number 1 role maune. Nakinahanglan ang author o writer sa maong ebanghelyo apostol. Kinahanglan nga ang konsilyo masatisfy. Ang konsilyo sa simbahang Katoliko
nga gihugpungan sa mga obispo masatisfy nga kini nga ebanghelyo ang writer ini apostol ni Kristo katong iyang 12 ka nabilong sa iyang core group na 12. Nganong maumanto ang unang beses kay sila man ang eyewitness, meaning ang ilang gisulat authentic kay nag-uban-uban sila sa Ginoo kapin sa 3 ka tuig. Maunang nakarga dayon ang Gospel of St. Matthew, Gospel of St. John. Nga naman, apostol pa na sila. Nakarga pod ang Gospel of St. Mark and St. Luke. Nga naman, kay si San Marcos o Lucas mga dili sila mga apostol. That pumingon ka man nga ang role na makarga sa Biblia sa pag-asimbol kon ang writer apostol. Nganong nakarga man ang San Marcos o San Lucas nga di man sila apostol. Ang tubag mao kini kay naay second role. Kung isa lang unta ang role, duha lang unta ang masimbol sa Bible. Tungod sa second role nga ang tinun-an og apostol, meaning apostol na iyang tinun-an nga nagsulat, i-considered for nga part sa pag-asimbol sa Bible. Kay San Lucas o San Marcos, tinun-an man sa mga apostol sa Ginoo, nakarga ang ilang ebanghelyo na himong upat ang ebanghelyo sa Bagong Testamento. Palakpakan natin. Noon ang balikon ko ang pangutana. Giunsa pag-asimbol ang Bible tubag. Gi-asimbol pinaagi sa proseso nga gitawag og canonization. Ikaduhang pangutana. Kanus aman na kompleto ang compilation sa Bible. Kay ang compilation is gradual. Dili diha dayon kausa ang pag-compile, kundi miagi kini sa taas na proseso. Ang mga early scholars, mga early fathers, doon na sila lain-lain nga mga ihap sa compilation. Si Saint Eusebius, si Marcion, si Origen, ang uban nga mga council, lahi-lahi og ihap sa compilation. Diha mo apel ang konsilo sa atong simbahan to officialize kung pilagyod ang libro nga gitawag Biblia. Mo nang tulo ka importanteng konsilyo sa simbahang Katoliko ang responsable nganong na-compile ang Biblia. Ang konsilyo sa Cartago, konsilyo sa Hippo, konsilyo sa Roma, nga diin si Santo Papa Damaso I, ang Santo Papa ni ato mao ang nag-aproba sa kumplitong compilation sa Biblia ni atong tuig 382 Anno Domini. Palakpakan nato Ginoo. So ang mga obispo sa dihang na kumplito ng compilation with the approval of Pope Damasus I, ang iyang sekretaryo ng Santo Hieronimo known as Eusebius Sophronius Hieronymus na usa ka Bible scholar, iyang gikomisyon nga magbuo og komplitong translation sa international lingwahe sa ilang panahon. Mao nang si Santo Hieronimo miadto sa Bethlehem. Kanang Bethlehem na ilangob diha. Diha niya ng langoba nag-translate si Santo Hieronimo sa Bible from Hebrew, Aramaic, and Greek into Latin. Sa unahan ni Ana ang Church of Nativity. More or less dili lalayo kanang larawan ni Santo Padre Pio. Dinhi ang langob, diha pod ang nahimugso si Kristo. Nahimugso ang Bible, ang Word of God, verbum inspiratum,
Dito sa unahan, nahimugso pod ang Word of God, the Verbum Incarnatum. Silingan sila dito sa Bethlehem ang pagkahimugso sa duha ka pulong. Pulong sa Dios, Verbum Inspiratum, si Kristo pulong sa Dios, Verbum Incarnatum. Nahuman ni Santo Jeronimo ang pagtranslate o migawas ang unang Biblia sa kasaysayan sa kalibutan, ang Latina Vulgata Biblia niadtong tuig 405 Anno Domini. Palakpakan nato ang Ginoo. So kinsay responsable? Walay laing responsable nga nahimugso ang balaang kasulatan kung dili ang paghago sa simbahang Katoliko. Palakpakan nato Ginoo. So diha na ang balaang kasulatan, diha na ang Biblia, ana-anay translation sa Latin, apan ang Biblia wala pa'y period. Ang pangutana, nganong ang atong Biblia karon naa na may mga period? Kinsa may nag-imbento sa period? Importante ba ang period? Importante dili? Importante. Kay kung ang Bible walay period, mga utas gayud ang mga pastor sa diyang magbasag Bible. Nga naman, unsa man ang period? Pwede pa sabot, pag magbasa ka, periodan, aron ka muhunong. So kung ang Bible walay period, mautas ang laing tinuuhan. Nga naman, pag sugod lang Genesis, kinahanglan silang muundang ngadto sa Revelation. Di mautas yun. Gikan maghuhugi, gikan ka trangkaso ba na bago na ko naayo. So ang pangutana nganong naa may period ang Bible. Ang tubag kay dunay usa ka obispo sa simbahang Katoliko nga nag-imbento og period. And the person of Saint Isidore, Bishop of Seville. Iyang giimbento ang period ni adtong 7th century. Mao nang ang Bible na ay mga period, na ay mga pang question marks. Palakpakan nato Ginoo. So naan ay period. Ang Biblia wala pa'y kapitulo. Ang pangutana, nganong ang Bible karon naa may chapters? Kinsa may nag-imbento og kapitulo? Tubag, mga obispo sa simbahang Katoliko in the persons of Archbishop Hugo de Santo Caro and Bishop Stephen Langton, ilang gibutangan ang Biblia o kapitulo, 1,339 chapters. Palakpakan na itong Ginoo. Kanusa niya itong half in the 12th century. So naan ay kapitulo, wala pa'y bersikulo. Ang pangutana, nanong naan na may bersikulo ang Bible? Kinsa may naghimog bersikulo? Tubag, usa ka pari nga Dominicano, Bible scholar, si Reverend Father Santos Pagninos, iyang gibutangan ang Bible og 32,108 verses ni atong 1528. Palakpakan nato Ginoo. So naanay kapitulo, naanay bersikulo ang Bible. Ang Katoliko ang naghimog kapitulo, ang Katoliko ang naghimog bersikulo, apan ay kasubo ang laing tinuuhan ang nagmemorize og bersikulo. Palakpakan ang Ginoo. Nganong naamantay printed Bible? Sa una, walay printed Bible. Ang naa kaniadto gitawag manuscript, derived from the word manos or hands. Kining til pit man or pitis.
Mabitaw nang muagi taog sa siyudad pedestrian lane. Pedis, meaning tiil, agianan sa tiil. Mo na bitaw kamo mga babae magpalimpyo mo sa manicurista. Sa tiil pedicure, sa kamot manicure. Kadumdum sa akong inahan, netong gamay pa ko. Ang akong nanay nagpahinlog kuko. So dugay man na maghinlo-hinlo no, dugay man na mga 1 hour depende sa imong kuko. Daghan cuticles. So while nagpahinlo akong inahan, naingon ako mama nga mare. Unsa man ning manicure pedicure mare? Unsa mini pedicure? Ingon tong manicurista, mare, kanang pedicure ang bot ipasabot na magpahinlo ka sa kuko ang bayad during sa pidi. Meaning, kinsinas o 30. Pidi man na. Di ba? So, meaning, mare, magpahinlo ka sa imong kuko, utang na. Bayda na sa sweldo sa pizza 15 o sa katapusan sa 30. Yung po. Yung po. Amo dahil na, no? How about, mare, kining manicure? Ingon po ng manicurista, ang manicure, mare, abot ipasabot, ana, magpahinlo ka sa imong kuko. Kas, mare, kas. Kasan yun, di mo kay manigod. Ano, dahil na. Yato, nagdako ko, nagtuo ko nga mo good ng insakto. Pero sa dihang, nag-study na ko sa mga words, nahibalo daay ko, ang kanang pidi or pit, tiil na siya. So, pag ingon pedicure, buti ba sa puta, limpyo akong tiil. Pag manicure, ang kamot na limpyo, manicure ba, kamot? Kani adto walay printed Bible. Ang naa kani adto manuscript, buti pa sabot, handwritten. Ang Bible sa una, sinulat ra gyud kamot. Mauna nga dugay kani adto ang pag-produce og Biblia. Kay tagpila ka tuig mahuman. Pananglitan sa dihang si Constantine the Great nangayo ang simbahan og 50 ka kopya sa Bible. Unsa man ang gihimo sa simbahang Katoliko? Ang simbahang Katoliko nangita og 50 ka mga scribes, meaning mga tao nga batid nga dunay talento sa pagsulat. So ang simbahan nangita og 50 ka tao sa imperyo. Sa dalakita 50 ka tao nga batid sa pagsulat, provided sa tinta o papyrus dito man ko sa Ehipto. Kaya ang Egyptian man ang nakaimbento sa papyrus. Gitanaw na ako giun sa pag-imbento ang papel nga mo'y gisulatan kanhi sa mga manuscript. So, naa ng 50 ka tao. So, karon ato nang sugdan ang proyekto sa 50 ka Biblia nga gihangyo sa atong emperador. Ato nang sugdan. Genesis man na, ato Revelation. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang 50 po ka-writer, sa sinugdan gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta. Og nakita sa Dios nga ang yuta walay sulod. Sulat po itong 50. Og nakita sa Dios ang yuta walay sulod. Paglitok sa ilang leader nga mo'y mubasa din dungan po silang musulat. So paghuman sa leader o basa ang tibuok Biblia, nakaproduce po og 50 ka Bible. Palakpakan na itong Ginoo. Ingon ana kani adto ang pag-produce og Bible. Pero karon naa naman tay printing press. Ang makina na ang mo produce og daghan nga Biblia. Pero ang pangutana mao ni nganong naa man tay printed Bible? Kay dunay Katoliko nga nag-imbento og printing press in the person of Johannes Gutenberg o sa ka-German. Giimbento niya ang printing press ni atong 1397 og migawas sa
sa kasaysayan sa kalibutan ang unang Bibliyang inimprenta nga gitawag the Gutenberg's Bible. Palakpakan na itong Ginoo. Nga ako'y duha ana sa akong library. Ang isa, gihatag nako kang Brad Eugene Gapo. Palakpakan na itong Ginoo. So in short, ang Katoliko sa sinugdan, ang Katoliko sa taas kakapanahunan, mao ang nagkugi na ning kamot na ang Biblia mulusot sa kalibutan. And even Martin Luther admitted that we are compelled to concede to the Catholics that they have the Word of God and we receive it from them, and that without them, we should have no knowledge of it at all. Palakpakan na to. Si Martin Luther, nga may angkon siya na mapugos gayud kita sa pag-uyon ng simbahang Katoliko, mao ang naghupot sa Biblia. Kung wala pang Katoliko, wala unta kitay kabangkaagan mahitungod ni ini. Palakpakan nato dito. So in short, ang Katoliko ang responsable nganong dunay Biblia. Apan ikasubo, nakita na karon ang panakon sa laing tinuuhan, nagsipit-sipit og Biblia, kay kita na ang tugruan sa Biblia. Dili ba sa kana kadakong insulto, nasama ka na sa imong silingan, nga nanghulam ka nimog martilyo, o imo sang ipangutana, Brad, lain pasa, nga nung naghulam ang kag martilyo, mitubag ang imong silingan, naghulam ko og martilyo kay gusto nako pukpukon kanang imong nagsinaw nga agtang. Kita ang giunay sa Biblia nga atong ipudos. Ilatang basa-basahan sa Bible, masayop ang Katoliko. Kanus aman in tao na himong sayop ang naghimo, ang nakigamit mo na hinon sakto. Dili na siya pwede. No ka na ang dako nga hagit sa atong pagtuong Katoliko. O nganong ang ubang tinuohan nakahupot og Biblia, dili tungod kay sila ang naghago sa Biblia, nakabaton sila Biblia, kay namalit sila sa bookstore. O sa ilang pagpamalit sa bookstore, nanguli sa ilang mga balay, nagsugod ayon sila basag Biblia. O sa ilang pagbasa-basag Biblia, bisan unsa na lang ilang nabasahan, ilang tukuron. Mao nang ang relihiyon karon murag uhong nang manurok ang daghan nga mga uhong. Dili ta makumpiyansa. Dili ta nang uhong tinuod na uhong. Kay naay mga uhong nga ihi sa irok. Naay mga uhong nga makahilo. Naay mga uhong nga makalanag. Munang sigurohon nato nga uhong gyud nga makaon o dili makadaot sa atong kinabuhi. Munang sa dihang ang mga laing tinuon nagbasa, bisan unsa na lang ilang nabasahan, ilan ning tukuron. O sa ilang pagtukod sa mga relihiyon, silang tanan nabulahan o nahimong milyonaryo. Ang tanan nga nagtukod o relihiyon, nahimong makwartahan. Ngunang ako, kung wa pa ko masayod sa kamatuoran nga nagtukod sa Jesus o sa lamang kasimbahan, magtukod po unta kung ako ang relihiyon. Kay kung ako nangandoy lang yun ko nga mahimong kwartahan o milyonaryo, kaya na ako na.
Kay doon ako'y capacity nga magtukod og relihiyon. Kabalo ko nga magtukod og relihiyon, sayon ra gyud kaayo. Og sayon ra pud unya ang akong pagkahimong milyonaryo. Kung si Brad Paul gusto lang mahimong kwartahan, dili na ko magkatoliko. Kaysa katoliko, wa man tay sweldo din kining ato nga serbisyo kinaluoy naman lang ni. Ha? Voluntaryo raman depende raman sa kaluoy ni Pader. Kung di may taga at pamasay manguli man may manglangoy man may nibadikip sa dumagito buhol, wa kita din wa tay sweldo din o kami wa may labot sa simbahan. Ang labot sa simbahan ng mga ministers sa structure ba? Katekis. Kamu man ang labot. Kami, unsa man kundi may dawaton. Wa lutaw mi permi kanunay. Di sanaan na sa Pesipito number 2 na kinahanglan na agyo defender sa parokya ang implementasyon ng WAPA. Mo nang until now ang CFD hanging depende kung dawaton sa mga pare maka ministry apan kung dili dawaton wa gyud me muramig wa mag-exist din ang kalibutan na. Mo na ngakon ako wa lang ko mahibalo sa kamatuoran, dugay na gyud ko na himong kwartahan kay tulura ang paagi na ang tao dali mamilyonaryo. Gusto mong mahibalo? Tudluan ta mo. Una, kinahanglan mahimo kang drug lord. Tanawa ng mga drug lord. Di ba dali na kwartahan? Pero ang problema mauni, ayaw mong sod, anak. Kay delikado ang inyong kinabuhi. Ikaduha, kinahanglan mahimo kang landlord. Pero kinahanglan po kagdako kaayo na investment. Ang ikatulo, kinahanglan kabalo ka mag-praise the Lord. Pila may puhunan sa praise the Lord, basa-basa lang Bible. Basa-basa lang ini. Basta kabalo ka mag-praise the Lord, may puhunan. Laway ra gyud ang imong puhunan. Kay libre naman ang Bible, baghatag na mga ining puhunan. Sumauna ang tulo ka easiest way nga mahimong kwartahan. Balikon ko, kung ako wala lang ko mahibalo sa kamaturan, dugay na ko nagtukod og relihiyon o karon unta si Brad Paul, kwartahan na. Bisan mo ta Brad Paul, o sa mga tukuron na mo, o sa mahibalo? Gusto mo masaya sa tukuron? Magtukod unta ko og Sureball Church. Siya ro dili mo musod sa relihiyon, nga Sureball na ne? O sa mga sister, ikaw kay Montessori para makwartahan tag duha? Sister, di nato na himuon. Nga naman, nagtukod na si Kristo. Ang ato na lang buhaton, magpasakop ta sa pundo na iyang tinukod. Palakpakan na. Dili na kinahanglan nga atong kompetensyahan ang Ginoo. Kay nagtukod naman siya iya. Ang ato na lang yun, matinud-anon ta ng mga lagad sa Ginoo na simbahan na iyang itukod. Ug mao ka nga ang akong gihimo more than 10 years ago. Palakpakan na rin. Sa dihang nahibaw-an ako nga si Kristo nagtukod. Mateo 16:18 maingon si Kristo kang Pedro, Tois Petros it superham Petram. Edificabo ecclesiamiam et porte infere non prevalebont adversus iam.
that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of Hades shall not overcome against it. Klaro ang grammar ay gamit ni Kristo, I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Isa lang ang iyang gitukod, wala siya mag-ingon nga magtukod ko og daghan. Isa lang. O kining isa lang kasimbahan na gitukod ni Kristo, niingon si Jesus, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Nga Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh saging harian sa langit. Unsa may meaning ini? Ato ni hatagan og tinuod nga kahulugan sa atong pagkahimong Katoliko. Nibiya mo sa inyong balay, minirado mo bala. Sirade, kadahang kawatan, nga aba kanimo karon ang susi. Kung wala nimo bitbit ang susi, maglisod ka nagsuod sa imong balay. Sa dihang nakaseminar ko sa Manila, na-appreciate nako ang beauty sa susi. Dito sa Manila, nagseminar mi og 3 days. Di kami sa Mindanao. Kaya ako taga Mindanao ako sa Surigao del Sur. Pag abot namo dito sa Manila, ang among akomodasyon isa ra ka kwarto. Pero dako nga kwarto. Naay mga double deck. Pangutana. Kaming 15 ka buok nagi-accommodate sa isa ka room. Hatagan ba mi og tag isa-isa ka susi? Ang tubag dili, nga naman, isa ra may pultahan. Sa ato pa, sa among 15, isa ra gyud ang key holder. Isa ra gyud ang gitagaan og susi. Human sa seminar sa unang adlaw, pagkagabi mga tagaw man ng probinsyano, manuroy mi sa Manila. Pagsuro namo sa Manila, lingaw kaayo mi. Pag ulit namo, perting kapuya. Yung baktas naman mi, para ma-enjoy din namo ng mailang beauty yun Ang kalbaryo diha na sa among pagpamauli. Kaysa among pagpamauli, gusto namin mapahuway. Kaya naapay tuhakadlaw ka seminar. Ang pangutana mao kini, kay wa pa man ang nagkupot sa susi. So bisan unsa namo kabuotan, matanggong gyud mi sa pultahan. Nga naman, wa pa man tong nagbitbit nagisaligan sa susi. So mapao gyud mi pumaabot niya. Pag moabot na siya, mao pa mi makasulod sa amo akomodasyon. Dayon ng pagpangatuog, namalandong ko. Ugma manuroy na pud mi. Unsa man kaya akong buhaton? Kabalo mo wisdom sa Ginoo. Ingon ko, unsa kahay maayo nga pagkaugma didto na kumukulog sa nakupot sa susi. Ako nang pamiyaan tong akong makauban gaway susi. Yes, ugma amiguhon ako ang nakupot sa susi. Naka-decide ko nga didto na kumukuyog sa nakupot sa susi. Nga naman, kay para sigurado gyud na kung mukuyog ko atong nakupot sa susi, sigurado yun na pagpanguli namo makasud na kong diritso. Kay kauban ron ako ang nakupot sa susi. Nganong ako ning gipasiunhan para makasabot mo sa mga pulong sa Ginoo. Pag
ingon sa Ginoo kang Pedro, kanimo Pedro, ihatag ko ang Yahweh sa gingharian sa langit. Buti pa sa ko, ang pinakasikreto nga mahalangita, kinahanglan tang mukuyog kang San Pedro. Kay siya man ang natukod sa susi, meaning, kung muubanta kang San Pedro, sigurado yun ang assurance na makasuot ta sa gingharian sa langit. Palakpakan na ito. Karon, gawa sa mga historical and biblical evidences, giun sa manato pagkasiguro na kining atong simbahan ni akanato ang tiholder. Di lang kumutat sa historical and biblical logical evidence. Taas man na sa kaayo. Tagaan lang ta mo konkreto. Ako nahibalo ko asa gilubong ang akong amahan. Nahibalo ko asa gilubong ang akong inahan. Nahibalo gani ko asa gilubong ang lulag-lulo. Pangutan ako nyo ngano. Nganong nahibalo man ko asa gilubong si Papa o si Mama. Asa gilubong ako maparente. Nahibalo ko kay ako na silang mga kauban isip dakong banay sa pamilya. Mo nang saktong tubag. Pangutana, sa tanan nga mga Kristohanon nga pondok, kinsa may nahibaw asa gilubong ni San Pedro? Ang makatug-an lang sa lubong sa akong lulag-lulo, kadturag yung kauban isi pamilya. Nganong nahibalo man ta nga si San Pedro Apostol naagilubong sa Roma, diha sa pundasyon sa lamisa diin magmisa ang Santo Papa sa St. Peter Basilica. Tubag kay kita man ang kauban ni San Pedro. This coming October 16, muadto ko sa Roma. Mobisita ko sa lubong sa ato ng Santo Papa. Iampo ko ninyo. Mo bitaw nga nagdako ng t-shirt, proud to be a Catholic. Ngano kinahanglan magarbuhong ta nining atong nindot nga pagtuo. Nagpagarbo gani sila nga sila tinukod ng Pilipino, tinukod ng Amerikano, tinukod sa mga Negro o Koreano. Kita pa hinoon nga nagtukod sa atong simbahan, maog yun ang Ginoo. Nganong di ang tamagsuot anak, proud to be a Catholic. Proud ta nga naman kita nga simbahan ang tinukod sa Ginoo. Palakpak ato. Kay mao man ni ang simbahan nagitukod sa Ginoo sa likod sa t-shirt, cute. What is cute? Catholic until the end. Kinahanglan magpabilin kitang Katoliko hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Kung magpabilin kitang Katoliko hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi, mahimo kitang mga cute. Palakpakan nato makyo. Tapan kung biyaan nato ang simbahan nagitukod ni Kristo, dili na mo makyo, mahimo na mo mga akyo. Kana ang akong fundraising nga makapamasahe ko sa akong journey to Rome o sa mga aparisyon sa mahal nga Birhen nga Maria dito sa Europa. Palakpakan natin. Ang ako lang ihangyo nga tabay kog ampo kay ang Ginoo
maghatag og milagro nga bisan pa si Brad Paul walay negosyo, walay livelihood, pero ang Ginoo pakit-on siya sa kaanindot sa atong simbahan nga gialagaran. Palakpakan natin. Mao nang niya kanato si San Pedro, kauban nato siya. Kining akong pitaka, kung gusto mo matanaw, ni adinhi ang larawan kung picture sa akong asawa. Ni adinhi ang picture sa akong tulo kahinigugmang mga bata. Ni adinhi gibitbit nako, nagdalagyod ko sa picture sa akong asawa. Alangan ang picture sa asawa, sulingan ako ibutang din dakong gubot. Ang picture ko sa akong asawa, nga naman. Nga nung mauman akong dadon ng mga larawan sa akong kinabuhi. Kay mauman ang akong makauban isip pamilya. Di yun ko magdala o larawan sa asawa sa akong silingan. Kay dako gud na siya nga away. Ang asawa gyud nako ang akong ibutang dinhi kay mauna ang akong makauban isip pamilya. Pangutana, nganong kitang makatoliko kita raman ang simbahan nga dunay larawan ni Mama Mary? Tubag, kay kauban nato si Mama Mary. Palakpakan na Ginoo. Nganong kitang makatoliko, kita raman ang dunay larawan sa mga apostoles, including St. Peter. Kay kauban nato si St. Peter. Nganong kita man ang simbahan na dunay larawan sa mga santos, including St. Francis de Assisi. Kay ato kauban ang mga santos. Kung ikaw, Iglesia ni Cristo, ang imong bitbiton nga larawan ni Felix Manalo. Larawan ni Iranio Manalo o larawan ni Eduardo Manalo. Di yun na magbitbit ang Iglesia ni Cristo o larawan ni Eliseo Soriano nga bunguton. Kaya nga naman, kontrapartido man na sila. Di yun ta magbutang yung larawan ni Felix Manalo, di man kauban na sila. So, ato ibutang yun ang larawan sa ato makaubanan. Na atay larawan sa Ginoo. Nga naman, kauban man nato ng Ginoo, gilansang sa cross. Ang pangutana mao kini, nganong wala man sila larawan sa mga apostoles. Kaya di man sila kauban sa mga apostoles, ato na po sila sabton. Yang pag-ingon, igo sum pobiscum, sum omnibus debos osque, ad sikulo-sikulorum. Ang Ginoo niya sa atong simbahan na Katoliko. Talakpakan natin. Maunang naatay larawan ni San Pedro. Kay atong kauban si San Pedro. Wala sa larawan ni San Pedro, kay di sila kauban ni San Pedro. Ni San Pedro, ni San Peter the Apostle, ni kanato ang ila, dili St. Peter the Apostle, kundi ang St. Peter Blanc. Ano ba nailungon ba? Palakpakan mo ito. So, makaigsuunan, basing ipanggutom na mo sa oras, bro? Pilan lang kami nun to? 5 minutes lang. Okay. Last na lang. Kita ni anata sa tinuod. Kining ato nga simbahan, kining atong relihiyon, tinuod na yun eh.
In short, ni ata sa tinuod nga Kristohanong mundo. Unsa may atong problema? Wala na tay problema sa pagkatinuod sa atong simbahan kay tinuod na gyud ni. Unsay atong problema? Ang atong problema kay wa ta magtinuod. Tinuod na ang atong relihiyon, apan ang problema kay wa ta magtinuod. So unsay atong buhaton? Kay tinuod man kining ato na tinuuhan, kinahanglan sugod karon magtinuod na gyud ta sa atong tinuod nga pagtuong Katoliko. Palakpakan ako. Ang mga laing tinuuhan aduna usay dakong problema. Kung sama nga ang Katoliko adunay problema, o sa itong problema? Kaya wa ta magtinuod. Unsay problema sa laing tinuuhan? Tuganan ta kamo. Ang ilang numero unong problema mao kini nga bisan hangtod kanus apaman dili gyud mahimo nga tinuod ka ng ilang gipasakupan nga pundok. Mao kana ang dako nga problema. So, sa ilang gihimo, kay di man pwede mahimong tinuod kanang ilang pundo. Ang ilang gihimo, sila na lang ang nagtinuod sa ilang pagpangalanan. Grabe sila kasinsiro nga tinuod yun. Mao ka nang akong gihuptan nga pagpangalagad kanhi sa didto pa ko sa laing tinuod. Nagtinuod yun ko sa akong kinabuhi. Di manigarilyo, di mo tanaw o boxing, di mo tanaw o wrestling, dili magtagay-tagay. Tinuod na kinabuhi. Apan ang problema maone, tinuod na kinabuhi, apan wala sa tinuod na simbahan. Unsa himoon sa Katoliko? Kay tinuod naman ng ato, isa na lang yun ang atong buhatonon. Sister, pag tinuod na sister, mga brother, tinuod na yun mo. Ang ato na yun buhaton karon, mangayot na Lord. Magtinuod na ikunod sa pagkatoliko. Palakpakan na ito. Unsa ko'y buhaton sa laing tinuhan, kinahanglan nga biyaan nila ang ilang pundok nga dili tinuod. O mapaulit sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang matuod nga simbahan. Palakpakan natin. Mao kana ang panaw sa akong kinabuhi. Sa saksi pa ko ni Jehova, ako nagtinuod sa akong pagpagabuhi sa kalibutan. Apan akong nakita ang akong problema. Yes, nagtinuod ko sa akong kinabuhi, apan unsa may kapuslanan sa akong tinuod nga kinabuhi, ug wala pud ko sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao kana nga may desisyon ako, biyaan nako dili ang kinabuhi nga tinuod. Biyaan nako ang pundok nga dili tinuod, ug dad-on nako sa simbahang Katoliko ang tinuod nako nga kinabuhi nga nasugdan didto sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, ug diha nako natagamtaman ang dakong kalipay sa completeness sa akong kinabuhi isip Kristohanon. Palakpakan. Og mao kini ang akong pag-ampo nga kining adlaw sa atong kinabuhi dili manghinayan. Mopauli kita nga atong baunon ang kalipay, nga atong nasayran, nga kining atong simbahan tinuod. Ug Lord, kay tinuod man kini Ginoo, tabangi ko nga puy-an nako ang grasyang makasantos nga magpuyo ko sa tinuod na kinabuhi si Kristohanong Katoliko hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi diining kalibutan na. O baka siguro kita, kung mamatay kita isip Katoliko,
siguradong assurance sa langit nga naman kauban nato ang nagkupot sa susi sa harian sa langit. Palakpakan. Kay ang Ginoo wala gyud mag-ingon ni San Pedro. Pedro, paduplikite ang Yahweh. Hatagi ang iglesia ni Kristo para mahalangit sila. Nag-ingon ang Ginoo wala. Wala. Wa po ang Ginoo yun. Pedro, paduplikite ang Yahweh. Hatagi si Kibuloy. Aron ang mga sakop ni Kibuloy makasulod sa langit. Nag-ingon ang Ginoo wala. Wala. So wala sa laing tinuohan ang assurance of salvation to enter into the kingdom of God. Sa simbahang Katoliko ang kasiguruhan sa pagpakahalangit sa atong makalan. Maunang kunangandoy mo og langit, pabilin sa masantosong kinabuhi na simbahan ang itukod ni Kristo, kansang kasiguruhan anaa ang Yahweh sa gingharian sa Ginoo. Maayong udto kanatong tanan. O palakpakan natin Ginoo. Dili ko mo hatag pa sa butak. Nalingaw ko, paminaw ko kayo, knows po ko maayo. So, salamat kayo. Dili, wala pa ta mahuman ha? Wala pa ta mahuman. Mura pa ganito siya tipik pag yun sa first part. Naapatay karong hapon. So, after ani, maniudto ta, balik ta by 1 p.m. Kay daghan pa kayong nindot nga mga ipaambit ang ato ang mga bisita. Ato agining suliton kay talagsarat na makasakop ani ni Brad Paul tungod sa kabisi sa iyang yung mga schedules. Okay, so i-reserve ang iyong mga pangutana 3 to 5. So 2 hours na siya, doon natin mga open forum. Unsa ang iyong mga pangutana unya, ay labi na sa atong pagtuo, ang ato ang mga kalibog, klarohon nato, you have the time this afternoon. So alas 3, ngato sa alas 5, doon na tayo open forum. Okay? So atong pasalamatan ng Ginoo sa gihatag niyang higayon nga kanaka. Okay, maniud to ta, unya balik ta by 1 p.m. Salamat.